magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandero. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Ayala. Ayan! What a beautiful day it is. Yan, oo. Kasi Friday na! Oo nga eh. Ang bilis. Ang bilis, 46 no? days bago ang Pasko. Grabe, ang bilis talaga. Alam mo, ramdam ko na yung simoy ng gastos. Hindi, alam mo kung bakit ramdam ko yung simoy ng gastos? Alam mo, every year ko tong reklamo, pero every year ko pa rin siyang ginagawa. Pwede ko naman siyang hindi gawin. Alam mo yun? Every year kasi, ini-effort ko na as early as itong mga November. Actually, from October pa lang, Jex. Nag-uumpisa na akong maglista ng mga hindi ko feel at feel ng mga tao. May listahan. Okay. May listahan, may letter A at letter B. Yan. So letter A, sino nga ba yung mga bibigyan ng mga paregalo this year? Parang yung nice and naughty mo. Oo, parang ganon, 'di ba? At sino nga ba ang yung pasok at yung ligwak. Yan. So gusto ko kasi talaga dahil yung December kasi yung pinaka-busy na season eh. Nating lahat, 'di ba? Pero especially for us kasi nag-host tayo ng mga events eh. So November, December. So gusto ko yung mga tipong mga November, yan, mga ganito. Tapos na akong makapaglista. Tapos nakapag-identify na rin ako kung anong mga ireregalo ko sa kanila. Tapos may mga identification ako depende sa mga ambag nila sa buhay ko eh. Okay. Kapag kasakto lang yung ambag, sakto lang yung bigay. Totoo naman, di ba? Tama naman. Totoo naman, di ba? Hindi ba't mas nagbibigay ka ng extra value to people who give more value to you as well? Ganun naman talaga. So, sa totoo, natataranta ako lagi, nagpipili ako lagi ng mga ganyan, na pwede ko namang hindi gawin. Yung pwede wala naman akong pakialam. Yung napapagod ako sa kanya kaiisip na, ano nga ba, bibigyan ko ba sila? Ano nga ba ibibigay ko sa kanila? Yung mga ganun. Na sa totoo lang, pwede ko namang hindi talaga gawin. Kaya totoo yung sinasabing, it's the thought that counts. Correct. Kasi sa totoo lang, pwede namang hindi ka bigyan eh. Oo, tama. Pwedeng choice na yon at pwede rin sumama ang loob mo sa kanya pero makakalimutan mo rin na hindi kanya binigyan, di ba? Well, siguro you're a type of a person na parang talagang ina-acknowledge mo yung mga tumutulong sa'yo, especially, di ba, ang dami mong pinagdaanan. Kaya siguro at the back of your mind na etong mga tao na to, ito yung tumulong na tumawid. Correct. Kaya gusto mo lang ibalik gusto ko talaga na sa totoo lang, pwede namang hindi. Yung wala ka ng pake, hindi pala ako talaga ganon. Yung parang pinipilit kong maging nonchalant. Hindi ako ganon. Mag-aral ka muna kay Chris. Gustuin ko man, iniwan na tayo eh. Nakakaloka. Tinatry ko yun, yung parang, yung wala na lang akong pakialam. Yung, hindi ako, kahit tinulungan niya ako, hindi ako affected. Bahala ka dyan. Pero hindi pala ako ganun. Kahit sa anong bagay naman talaga, may mga ganun tayo eh. Na halimbawa, may nakita kang problema. Pero kinukonvict ka kasi. Oo. Yung may conviction sa ano mo na, ay parang hindi pwede. Oo, parang hindi ako magsalita. Pero alam mo ba, Jegs, ilang beses na ako napahamak dyan. Kasi hindi ako nonchalant. Kasi lagi ako may pake. Alam mo yung, natatandaan ko na nag-aaral pa ako. Isa ako sa mga nag-lead sa student body, sa EDSA 3. EDSA 2. EDSA 2. Okay. Wala pa naman 3, di ba? Gusto mo ayun, joke lang. Tayo. Parang ganon. Na kung tutuusin, pwede namang hindi gawin eh. Kaya lang noong time na yun, parang yun yung sinasabi, parang ano yung term mo, convicted. Yung parang feeling ko, kailangan mong gawin parang ganon. Hindi pwedeng hindi ko gawin. Parang ganon. So kailangan ko siyang gawin. Na pwede namang hindi ko gawin. Pero hindi, di ba? Hindi ka matatahimik. Hindi ako matatahimik. May ganon. Parang may bumubulong sa'yo, di ba? Na kailangan gawin mo yan. Kailangan may gawin ka, may ganon. Na sa totoo lang, minsan nakakapagod, pero kahit nakakapagod, ginagawa ko pa rin. Nung minsan, nagkita-kita kami ng mga magkakaibigan. So, yung mga anak nila, kinumusta ko, uy, kumusta na yung anak mong ganito? Sabi niya, hay nako, manang-mana sa'yo na ninang niya. Sabi ko, bakit parang may konting galit ka? Na nagmana sa akin. Sabi niya, manang-mana sa'yo na ninang niya. Sabi ko, bakit? At paano? Naku naman! Emmy yung tunay na pangalan ko eh. Emmy, lahat na lang sinalihan parang ikaw. Sabi ko, talaga ba? Sabi niya, hindi mo
ba natatanda? Anong college tayo? Sabi ko, lagi na lang ganito yung naririnig namin sa'yo. Huy guys, sali naman kayo dito sa tree planting activity. Tapos, huy guys, may outreach tayo sa ganito. Sali naman kayo. Huy guys, attend naman kayo ng ganitong meeting. Diba? Diba? Ayun, bida-bida. Tapos ngayon, sabi niya, yung anak ko ganun din. Lahat na lang sinalihan. Hindi ko nga actually maintindihan kung ano siya, kung athletic siya o spiritual. Kasi sumasali siya sa iba't ibang sports. Tapos aktibo pa siya sa simbahan. Hindi ko na nakikita sabi niya. Sabi ko, kaya ka ba galit? Kasi hindi mo na siya nakikita. Ganun. So, na hindi ko matandaan, Jegs, na ganun ako na parang, huy, sali naman kayo sa ganito. Or, huy, hindi ko talaga siya matandaan na ganun talaga ako. Well, character talaga natin. Pero kasi, character diba, talaga siya nung dati pa, di ba? Ganun ka na. So, nadadala mo talaga. Hindi mo siya pwedeng baliwalain na lang. Minsan tinatry ko yun, parang kunyari wala lang ako pakialam. Diba? Pero pag alam kong, kailangan ko magsalita. Actually, pareho din tayo may ganyan Kung minsan napapahamak tayo, kung minsan diba? ay reklamador ka. Correct. Kasi medyo outspoken tayo. Totoo, yun yung problema. Yung napagbibintangan kang reklamador, na-judge ka as that. Correct. Pero sa totoo lang, gusto mo lang, may paki ka lang kasi talaga. Tama. Tapos yung mga tahimik lang, sila yung mababait. Alam mo yung parang basta sila yung mabait. Sila yung, wala kang masabi tungkol dyan. Paano hindi naman nagsasalita? Kasi wala silang pakialam talaga. Totoo, di ba? Parang wala kang, okay, sige. Pag, kunyari, wag na tayong lumayo kasi kilala nyo naman. Chris Super and Nicole Ayala, okay? So, between the two of us, kung sino ang mas meron po kayong matatalak, mas meron kayong matatalak tungkol sa akin Di ba? Dun sa, ilang beses akong nabash for whatever. Kasi ako yung madaldal. Correct. Pero kapag dinescribe mo si Chris, kahit nang iwan siya sa ere, siya talaga yung babait. Kasi hindi siya nagsasalita. So, minsan tinatry ko yun. Parang, wala, hindi na ako magsasalita. Para akong sinisilaban na nangangate, na nangangatog, na parang, Lord, ba't ganito? Kailangan ko magsabi. Totoo yan. Diba? Yung parang minsan, parang nahuhusgahan ka pa na ganito ka, panay ka lang salita. O kaya puna ka ng puna. Tapos sasabihin mo sarili, sige, kayo na lang dyan. Hindi na ako makikialam. Di na lang ako. Kahit hindi ka nakikialam, pero parang ano mo yung katawan mo? Gusto niyang ilabas. Kaya lang gusto mong ging tahimik. So, totoo yan. May ganun May ganun. Tingin ko, it's all about sa brain kasi natin yan Saan kaya yan galing? I mean, genes, namana, environment, or halo-halo na, no? Tingin ko, it's our character din na nabuo Diba? Kasi again, yung brain naman natin, nahuhubugin simula ng pagkabata. Totoo yan. Kaya sabi ni Diego, simula pagkabata pa ka. So, ibig sabihin, at hanggang pagtanda mo, patuloy ang paghubog niyan. So, may pag-asa pa po yung hindi pa nahuhubog. Kasi yung behavior natin, nabubuo siya based on your experiences. Yan, correct. Diba? Halimbawa, siguro sa'yo, nung kabataan mo na medyo hindi maganda yung buhay, yung gusto mong salihan mo ang lahat. Kasi, sa bagay, diba? Tama ka dyan. As a psychologist for today, Diego Bandido. Doc, tama ka po yan, Doc. Diba? Hindi, pero totoo, no? Come to think of it, siguro kasi parang, lagi ko sinasabi, assumptionista ako, pero assumptionistang medyo hilaw. Kasi, ako lang sa lahat ng mga kaklase ko, Jegs, yung hindi hinahatid ng kotse papunta ng school. Naglalakad lang ako Wala kaming kotse. Diba? Nagka-kotse ako, graduate na ako. Nandito na ako sa Love Radio. So, alam ko early on in life na may pagkukulang. Tapos no mga time na yun, ang payat-payat ko, tapos ang itim-itim ko, so kulang na nga sa yaman, kulang pa sa ganda. So na-realize ko, ang dami ko nang kakulangan, nga namang hindi pa ako bibo, correct, or hindi pa ako mag-aaral, 'di ba? Kulang ka na nga sa ganda, kulang ka sa puti, kulang ka sa nutrisyon. Tapos hindi ka pa mabait or hindi ka pa matalino. Paano na lang? 'Di ba? Alam mo nung bata ako, ang simple lang ng mga pangarap ko Pangarap ko magkasalamin. Alam mo 'yung gano'n? Gusto
lumabo yung mata. hindi dahil sa gusto lumabo yung mata. May feeling ako na parang, grabe, may extra silang budget pambili ng salamin. Ganun ka salat siguro or kasi basta parang ganun. Gets mo yung mga ganyang klase mga eksena. So kaya siguro ganun ka competitive kasi alam kaya mo siguro parang defense mechanism ko din yun na parang okay, dahil kulang ako, meron makakulangan sa buhay ko, paano ako lalaban? Hindi pwede akong tatanga-tanga lang dito. Matatalo ako. Sabi nga, 'di ba, kapag pinanganak ka mahirap, di mo kasalanan yan, namanan mo yan. Pero kapag namatay kang mahirap, maaaring kasalanan mo yan. Wala kang ginawa. At ganun din. Pagdating sa itsura, kung pinanganak kang walang itsura, hindi mo kasalanan yan. Ganun talaga sa kalat ng ilong ng tatay mo. Diba? Sa talaga nga, hindi maganda nanay mo. Diba? Wala tayong magagawa, namanan natin yan. Pero kapag ka namatay tayo na wala pa rin tayong itsura, kasalanan, may ambag tayo doon. Kasi lalong-lalo pa sa mundo ng modernong teknolohiya at medisina, diba? Mahirap na lang talaga ang tsaka ngayon, diba? Ibig sabihin, madaming ways para mag-improve. At yun naman yung defense mechanism na tinatawag. Correct. O diba? Kaloka. So masasabi mo ba kaya ka rin gano'n? Medyo bida-bida kasi medyo kulang-kulang ka din dati. Parang ganun kasi gaya nga na lagi kong sinasabi dati, may mga nakikita ko, pinsan ko, may mga laruan. Ang laruan ko kasi dahil ang tatay ko dati, driver ng basurahan ng truck. Okay. Tuwing magpaparada yan, tuwang-tuwa na ako, tay, may toy. Kasi yung mga mga sirang laruan, yun yung napupulot. Yun yung mga laruan ko dati. Di ba? At ang maganda dito, madami. Iba't ibang klase. Correct. Pero may mga napupulot ba kayong mga yung hindi talaga sira? Yung pwede pa? Siyempre, sino ba naman magtatapon na hindi sira? Sa bagay, sa Pilipinas to. Kung sa Japan siguro, correct. Kaya diba? marami nag-a-abroad, nag-uuwi dito ng mga Correct, yung mga namumulot. Meron akong pinsan, namumulot talaga siya sa Canada. Yung kapag meron siyang kapitbahay na yayamanin daw, talagang pag sumisilip daw siya sa bintana, nag-aabang talaga siya pag tapunan na. Kasi ang dami talaga na mga hindi pa talaga siya katapon-tapon. Correct. Tayo nga dito, hanggat hindi kumakagat sa dila yung pansit, hindi natin kinatapon. Pwede pa yan. Yung spaghetti mo, 3 linggo na. Pwede pa yan. Amoy mo na ba? Totoo. Pwede pa. Totoo, di ba? Pero sa ibang bansa, one day na siya. Diba? So itapon na. Mga ganun. Diba? Nakakaloka. So kaya talaga hindi mo pwedeng i-judge yung isang tao I mean, or you will try to understand a person kasi ganun siya dahil sa nakaraan niya. Correct, dahil sa mga pagsubok na dumaan sa buhay niya, 'di ba? May mga taong ganoon na kaya rin sila tahimik kasi siguro in the past they were betrayed. Yes, parang ganoon. May ganoon parang 'di ba? Sinarado na nila yung na niloko sila. So this time, hindi na ako maloloko. Ako na yung manloloko. Dati akong na-scam, ngayon I'm the scammer. Ganon. Totoo. Bakit ako? Na-scam na ako. Pero hindi pa rin ako nagiging scammer. Nasa-scam pa rin ng patuloy. Nakakaloka. May scam ka talaga for life. Feeling ko, it's you. Alam mo yun? Pwede kang mag-adjust. Like, kunyari, sabi daw, wag daw masyado ma-comment. So, pwede. Tatahi-tahimik pa minsan. Pero lalabas at lalabas. Ilang araw lang. Ilang araw lang yan. Lalabas at lalabas! Nakakaloka! Pero yung may time, di ba, ang sama sa pakiramdam na parang halimbawa, may usapan, may kwentuhan, biglang nagkaroon ka ng opinion pero sabi hindi ako magsasalita. Hindi na lang ako magsasalita. Habang nagkukwentuhan sila, parang hindi ako lumalabas sa utot. Umuutot ako. Inuutot ko na lang. Hindi mo talaga mapigilan Ang hirap pigilan na hindi ka, lalo kung may opinion ka. Lalo na kung halimbawa makaka-apekto ito sa karamihan o kaya basta may ay lalong-lalo na kung sablay yung opinion ng iba. Talaga. Ang hindi lang siguro ako nagko-comment kapag politics tsaka religion. Kasi parang topic yan na mahabang usapin. Hindi kasi siya natatapos Tapos varied ang opinion tungkol dyan. Kaya nga kapag halimbawa, next year, panahon ng eleksyon, makakarinig na naman ako ng jigs ng, ay nako, sayang yung platform ni Nicole Ayala. Hindi niya sinasabi kung sino boboto niya. Di ba? Mga ganun, nasabihan na kaya ako noon. Kaya lang kasi,
kung meron ko niyan, kung gusto ko mang tumahimik o mapiliin na manahimik sa mga ganyang klaseng issue kasi hindi yan natatapos. Kasi yung mga ganyan kasi you have to respect eh. Oo, Iba-iba correct. tayo ng perspective. Totoo. Religion, Yes, politics, yan. diba? Basta yung dalawang yan. Oo. Ay, hindi, tatlo. Religion, politics, gender. Ayan, Yan, So, ano ko kumbaga- dyan, nonchalant. Ayan, Yan. so, kumbaga, let's Oo. agree to disagree. Oo, Parang parang ganon. ganun. Tsaka hindi siya natatapos eh. Oo, So, oo. ang ending dito, magkaka-migraine tayo pare-parehas. Correct. Or nag-start tayong magkakaibigan. At- Tapos ang ending, friendship over. At never mo mababali yung pananaw ng isang tao. Hindi ka Oo. makikipagdiba. Respetuhin mo na lang. Correct. Kung Oo. man, medyo matatry mo, Oo. pero nasa sa kanya yun, hindi mo, Oo. lalo na halimbawa, saglit lang kayo nag-usap, over coffee, over lunch. Oo. Sipin mo, masaya kayong nag-umpisa, Oh, tapos, nag-ending kayong ano. Oh my God. Ikaw na magbayad dyan! Ang ending, hindi patak-patak, ikaw na magbayad. Total, ikaw maraming opinion, di ba? Ang galing Ayan. pala ng kandidato mo eh. O, di ikaw na. Sana masalba ang Pilipinas sa kahirapan. Hindi kasi siya natatapos eh, Kaya di ba? dapat sa mga magkakaibigan, pag alam niyo yung wag iwasan na yung mga ganyang kwentuhan. Ako iwas ako pag ganyan eh. Iwas o kaya change topic. Oo. Parang si nag-post sa thread si Mark Zuckerberg. So parang, ewan ko lang kung tama yung pagkakaintindi ko sa English niya ha. Pero parang, kino-congratulate niya si Trump. Si Donald Trump. Oo. Tapos sinasabi niya na parang yung support, ganyan. Siyempre, yun yung presidente ka lang Ay, sabi ko sa'yo, ang dami talagang nasa ilalim na nagagalit. O yun yung mga tawag din nila yung mga lefty din eh. Oo, Doon eh. so ibig sabihin, kahit yung pa yung nanalo at mas marami talaga ang bumoto, di ba? Marami pa ring opinion yung mga tao. Oo, marami pa Kaya yan, kung meron ng mga moments na ako po ay nonchalant, Oo. yan. Pag ganyan ang usapin. Correct. Pero kapag ang usapin, ako, scamming, Ayan. yan. Utang, ayan. Ayan, correct. Broken heart, ayan. Oo, ayan. Iniwan sa ere, ayan. Di ba? Mga ganyang klase mga usapin. Geology. Kabitan, yan. Galit pa kami sa mga kabit. Yan, ganon. Dami nating opinion tungkol Oo. dyan. Ganon. Kasi gusto natin na pag alam nating walang katapusan, kasi walang katapusan yan eh, politics, religion, Tama. gender. Ano na lang tayo, respect. Tsaka, Yan, tama ka yan, tama ka. Hindi siya overnight na mapapersuade mo yung Hindi isang tao na eh. biglang, ay, ganun ba? Okay. Oo, hindi siya ganon eh. Talagang basta, buong pagkatao niya medyo i-change mo eh, 'di ba? Tama. Kasi bakit ka naniniwala sa ganitong klaseng tao? Kasi ganito ka ring klaseng tao. O, paano kung may nag-down na sa kanya na Oh, 'di ba? na ito yung iboboto mo ha? Oo. O hindi na ba lilipat yun? Oh, 'di ba? Yung mga ganon, ayaw natin ng ganon. Ikaw ba opinionated kapag dating sa politics? Pag sa mga politics, hanggat hindi ako tinatanong, hindi ako nagsasalita. Oh, 'di ba? Oo. Ako nga kahit tanungin mo ko. Unless bigyan mo ako ng pera. Pwede. Pag tinanong ako, sasabihin ko, pero Oo. sabi ko, nire-respeto ko yung opinion mo rin din. Hindi mo kailangan kampihan. O, hindi mo Kung kailangan tirahin yung yung kasi yung sinusuportahan mo. Oo eh. Wala, kurap yan. Yan yung problema eh. Yung kapag ka may tirahan pa, Oo, wala yan. naman pong taong perfect. Correct. Yun kasi yung sa madaling salita kahit sinong ilagay, wala naman perfect. Correct. Oh, di ba? Oras natin! 12:39, ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandito. At ako naman ang kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!